na yun po ang panalangin niya sa Ama. Kaya magaan po, madali magaan ang aking puso, 'no. Yan lang po, marami pong Amen. salamat. Salamat God po. bless. Yan tinatawag po na trust, full trust sa Panginoon. No? Napakaganda po niyan. No? Magtiwala sa Panginoon. No? Lord, kung ano ang sa iyo, sa akin, kung ano sa akin, sa iyo. No? Napakaganda niyan. Yung parang sa ating kay Brad kanina, no? Yung lahat ng sweldo binibigay sa kanyang asawa. Bakit? Nagtitiwala sa asawa niya. No? Pero basta, ano yun, may pinag-usapan kayo, no? Pinag-usapan kayo na yun ang usapan nyo, no? Maganda po yun. Basta po merong usapan, yan ang usapan yan ang tinatawag natin sa atin, usapan. Pero yung tinatawag nating usapan, dialogue sa atin, yan tinatawag nating communion with God, no? Trustworthy, no? Blind na pagtitiwala sa Panginoon. Magagawa lang tayo niyan kung talagang ano yun, malalim ang ating kaugnayan sa Kanya. No? Kaya pasalamat po tayo. Salamat po ate sa pagbigay ng reflection sa ating lahat. Pwede po magtanong, Father? Yes po, ate. Good afternoon po. Good afternoon po. Out of context lang po. Yeah. Ito pong May 11, we are going to have a declaration ng aming parish na minor basilica, maging minor basilica of Santo Niño de Tondo. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin nito. Di ba usually po, kasi po, dati po yan, Santo Niño de Tondo Parish po. Hindi ko maintindihan. Tita, wag niyong gagalawin yung pag kayo nagkasalita. Ilagay niyo lang yung microphone niyo steady sa bibig niyo. Parang nawawala kayo eh. Sa May 11, meron kayong installation? Declaration po. Declaration. Opo, na para Santo maging Niño. kayo po, sa inyo po yata merong may feedback eh. May declaration po kami ng minor, na maging minor basilica ng Santo Niño yung aming pong parish. Okay. Dati po yan, Santo Niño de Tondo, parish lang po. Tapos, way back, 6 years ago, naging Archdiocesan Shrine ng Santo Niño de Tondo siya po. Hindi ko rin maintindihan. Saan yan? Tondo? Opo. Hindi ko rin po alam. Yung parish priest nyo, si Father Andy? Hindi po. Dati po si Father Eric yan dati, pero iba-iba na po ngayon eh. Ang kilala ko yung sa Tondo, yung nasunog na simbahan? Hindi ko po alam kung yun. Hindi po. Nasunog yun? Dito sa Maynila. Sa Maynila, Tondo, Santo Niño? Opo. Nasunog yun. Si Father Eric pang parish priest? Opo, yung dating parish priest namin yun. Way back 19 pa yan, 1919. 20, yun nga. Ngayon, kasama ko yung seminaryo ngayon, yung parish priest ngayon, kasama ko seminaryo. Anyway, ano pong tanong? Hindi ko po alam ano po ang ibig sabihin ng Archdiocesan Shrine. Kung bakit siya naging ganun. Tapos ngayon po, siyempre, may information kami, pero hindi namin nalaman kung ano meaning. Tapos ngayon, after ng 6 years, ginawa po minor basilica. Ano po ibig sabihin ng maging minor basilica? Minor basilica dahil hindi major basilica. Maliit na basilica, no? Parang ang binibigyan ng itong pagkaalam ko i-search niyo po sa Google. I-search mo natin sa Google. Meron sino diyan sa computer sa inyo? Ano ang pagkaiba? Ano ang ibig sabihin ng minor basilica? Para saan po ba 'yon? Bakit ginawa minor basilica? Minor basilica, wala naman 'yang pagkakaiba
sa medyo. Ang ibig sabihin niyan, pag ang pare humingi ng gawing shrine, gawing basilika ang isang simbahan, ang ibig Ah, sabihin niyan, every day merong mga paring nagpapakumpisal, nagbibigay ng mga sacraments sa mga parishioners, no? Sino po sa inyo may internet na pwedeng i-search why you call minor basilica? Sino po sa 31 po tayo dito ngayon? Sino po sa inyo yung Google, i-search niyo po hindi why po ako you call minor basilica? Ay, meron pala pong may Sa may Google, meaning po yun kung bakit. may meaning yan, o may mga meaning yan. Okay. Sige po, pasi-search ko na lang sa anak ko. Baka sakaling malaman nila. Dito, nandito tayo. Sino sa inyo ang merong sa internet? Father, ako po. Sige, Father. basahin nyo. Dahan-dahan lang. Minor Basilica. Isang simbahan na binigyan ng espesyal na karangalan ng Santo Papa dahil sa kasaysayan, kagandahan at debosyon nito. Ano ang ibig sabihin ng minor basilica? Hindi ito maliit na simbahan. Ang minor hindi ibig sabihin maliit ang building. Ibig sabihin lang mas mababa ang ranggo kaysa apat na major basilica sa Roma. St. Peter, St. John Lateran, St. Mary Major at St. Paul outside the walls. Pero sobrang taas pa rin ang karangalan nito. Pangalawa, bakit nagiging minor basilica ang isang simbahan? Binibigay ng Santo Papa ang titulo kung makasaysayan, matanda na o may malaking papel sa kasaysayan ng pananampalataya sa lugar. Maganda at sagrado. Maganda ang arkitektura at liturhiya. Dinadayo. Maraming deboto at pilgrim ang pumupunta. Sentro ng pananampalataya. Malakas ang debosyon. May himala o tahanan ng sikat na imahen. Number 3. Ano ang mga pribilehiyo ng minor basilica? Kapag naging minor basilica, may 3 simbolo na makikita mo. Tintinabulum. Maliit na kampana sa poste, simbolo na handa laging salubungin ang Santo Papa. Umbraculum. Payong na kulay pula at dilaw, simbolo ng kaugnayan ng Santo Papa. Coat of arms ng Santo Papa, nakadisplay sa simbahan. Pwede ring magbigay ng plenary indulgence sa mga pupunta sa mga takdang araw. Pang-apat, kaugnayan sa Juan 6 na pinag-uusapan natin, maraming minor basilica ang sentro ng Eucharistiyang debosyon. Halimbawa, Minor Basilica of the Immaculate Conception sa Manila Cathedral. Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo. Minor Basilica of Our Lady of Peña Francia ng Sanaga. Lahat yan ay dinadayo para lumapit kay Jesus, lalo na sa Eucharistiyang tinapay ng buhay na makikita po natin sa Juan 6 verse 35. Ang pinakabuod po, ang minor basilica ay simbahan na favorite ng Santo Papa. Ibig sabihin, sobrang espesyal siya sa buong simbahang Katoliko. Hindi lang basta parokya, isa siyang spiritual landmark. Tandaan, basilica galing sa Greek na basilike, royal house. Ibig sabihin, bahay ng hari. Ang hari natin ay si Kristo. May specific minor basilica ka bang? Amen po. Glory to God. Salamat po. Ay, Salamat thank you so much po. Ngayon Salamat. nalaman ko na. Alam ko na po kung ano ibig sabihin. Naintindihan po natin? Opo, Naintindihan natin? Opo, Ang nakita ko basilica, na. parang, ano yun? Parang isang tirahan ng king. No? Pribilehiyo. Ang lahat naman simbahan, tirahan ng king eh.
Kung nabasa niyo yung apat na yon na narinig natin, lahat ng mga simbahan meron ganun. Okay? Lahat ng